Makapanayam naman natin ngayon ang spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reginald Tonggol. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Natanggap na ba ng impeachment court yung resolution ng Kamara na nagpapatunay raw na sila'y sumunod sa saligang batas? Upon confirmation sa Senate Secretary na tumatayong branch or clerk of court ng impeachment court, wala pa mula kahapon na kaming natatanggap. Hindi muna tinanggap din ng Kamara yung ibinalik na articles of impeachment hanggat hindi raw sinasagot ng Senate Impeachment Court yung mga clarification ng House Prosecution Panel. Igan, unang-una, wala pa silang fina-file sa korte na any motion for clarification. Sa mga news reports lang namin naririnig yun. Pero as to the impeachment court, wala pang formal filing. So hindi pa pwedeng maka-akto ang impeachment court regarding that matter. Tapos dun sa hindi naman nilang pagtanggap, wala namang ibinabalik technically sa kanila. It's just a constructive referral back to them para lang mapabilis ang proseso. At kung ma-comply na nila yon, edi umusad na ulit yung mangyayari sa impeachment. Okay, so medyo hindi tama ba yung obserbasyon ng Philippine Constitution Association o PhilConsa na pinapaikot-ikot lang ng Senadong proseso ng impeachment court na tila iniiwasan ng mandato na maging impeachment court? Mali yung ganong argumento? Para sa impeachment court po, wini-welcome yung mga ganyang mga komento at saka mga legal views ng iba't ibang mga tao as part of the political process po ng impeachment na hindi lamang po na legalistic. Sa ordinaryong mga kaso po, bawal po usually na atakihin ang mga desisyon ng isang Supreme Court, for example, no? Kung mako-contempt ka dyan. Pero ngayon po dito, dahil political process po to at sui generis, sinahayaan po yan ng impeachment court for the meantime dahil nakaka-mature po yan ng democracy natin. Ngayon sa iniisip po nila na tumatagal, wala po talagang tumagal kasi katulad po ng sinabi ng presiding officer at ng mga ibang mga tumayong senator judges doon, sa pag-i-issue po ng summons, umuusad na rin po yung sa parte po ng prosecution. Okay. At kahit naman po with or without that order na in-issue ng impeachment court natin, pareho pa rin po yung timeline natin. 10 days pa rin po sasagot hanggang June 23 yung vice-presidente. Tapos 5 days po yung prosecution hanggang June 28. Ibig sabihin po, bago matapos yung termino nila, meron pa rin pong authority yung mga House prosecutors to file their reply to the answer. So with or without that, ganun pa rin po yung timeline. Napaaga pa nga po ng isang araw. So tatawid na ito ng 20th Congress? Kahit wala po yung order na yon at kahit meron pong order na yon, ang assumption na po ng impeachment court ay yung some of the proceedings will actually cross over to the 20th Congress. Kaya nga po para ma-assure po na tuloy-tuloy po ang pag-usad at wala na pong any hiccups along the way, ay yung House of Representatives na po ang sumagot para sila na po ang mag-determine ng constitutionality ng proceedings at hindi na po tayo umasa sa Korte Suprema. Okay, may komunikasyon na po ba sa office ni Vice President Duterte hinggil dito sa summon? May balita na po kayo? In-acknowledge na po nila yung pagka-receive po nila ng summons. So umaandar na po tayo ng 10 days hanggang June 21 po. Pero Sabado po yun. So June 23 po yung inaasahan natin na filing po nila ng answer or any pleading po na iniisip ng depensa nila na i-file po sa impeachment court. Maraming salamat, Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Maraming salamat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.